Hello po mga dude, kumusta po kayo? Welcome back po sa mga bumabalik. Maraming salamat po sa inyo sa mga bago cross-watchers. Maraming salamat din po sa inyo sa oras, sa pagkakataon po na ito, sa divine energy po ninyo. So ito po mga dude ay ngayon pong June 21, 2024. May connection po sa full moon ngayon pong June 21, yung tinatawag pong strawberry moon. Strawberry moon, full moon po, June 21, para po sa mga Cancer. Yan po, Cancerian, Cancer, Gemini, Aries, Taurus, at Capricorn. At connection po ng Venus, planetang Venus, ngayon pong strawberry moon o full moon. At yung sun, okay? Araw, yung connection po or yung impluwensya. Ano pong meron. Yan po. Para lang po sa specifically sa mga Aries, Gemini, Cancer, Taurus, Capricorn. So, ano pong mensahe? Alright? June 21, full moon. Divine messages. Okay, maraming salamat po mga dude. Sana samahan po ninyo ako hanggang sa dulo. Thank you po sa mga nag-like, nag-subscribe. Ask for your needs to be met. God and the angels can come to your aid only if you make a free will choice to be helped, and it begins with asking. Doesn't matter how you ask God for help, but only that you do so. The same holds true with clearly asking other people to assist you. Okay. So, hindi lang kay God hihingi ng tulong or kung ano man po yung kailangan po ninyo. Sa tao din po. Kailangan yung ngayon mag-reach out naman. Yan yung magandang clue, mensahe po sa inyo mga dude. Advice sa inyo. Pero kung ano man yung kailangan po ninyo ay magkakaroon ka. Okay? Yan po yung mensahe sa inyo. June 21, freedom. Yan po, magkakaroon kayo ng freedom. Ma-activate na po yung inyo pong kalayaan. Yung energy, yung vibe po ninyo na malaya ka. Malaya ka kahit saan mo gusto pumunta, gawin, kainin ang gusto mong kainin. Malaya ka sa lahat ng gusto mong marating sa buhay mo. When you just don't care what others think about you. Yan po, pag wala ka ng pakialam sa mga sasabihin or iisipin sa'yo ng mga tao. Nakikita ko po dito mga dude, napakalaki na ng pinagbago ng inyo pong frequency, ng energy po ninyo. Hindi ka na nabubuhay para dito sa physical earth, dito po sa mundo, physical world. More on yung energy po ninyo ay yung freedom po ninyo na hindi ka na para dito sa mundo, para ka na sa ang sinasabi dito ay bagong mundo, bagong timeline. Yan po, ng buhay mo. Yan po, mga dude. Hindi ka na sa material na mundo. More on spiritual na yan, mga dude. Napakaganda. Isa pa po. We have to think anyway, then why not lovingly? Wow. Heart, puro puso. Yun po. Maaari din po na itong full moon ay self-love or kakaroon ng love life, ganyan po. Or mas mararamdaman mo talaga na genuine yung pagmamahal sa'yo ng mga taong kasama mo sa kasalukuyan. Pwedeng family members ito. Kung meron mang nangyayari sa'yo na hindi maganda sa ngayon ay isipin mo na lang hindi para gantihan sila, kundi mas mahalin pa sila. Okay. So, meron din ditong mensahe sa inyo mga ancestors po ninyo na mas maganda na kung meron mang pong ginagawa sa inyo yung mga tao, lalo na yung mga haters po ninyo, ay huwag nyo silang gantihan. Okay. Huwag nyo silang gantihan, huwag kang magalit, huwag mo silang i-curse, huwag kang manalangin na sana bumalik sa'yo
tenfolds, ganyan po, no? Sana mangyari sa iyo yung ginawa mo sa akin, blah blah blah. Yung ganun po mga dude, iwasan nyo na. So, depende po kung sino po yung, kung kanino po kayo nagdarasal. No judgment po tayo dito mga dude. Kasi ang mensahe dito ay may connection sa yung sinasabi po ni Jesus Christ na mahalin po natin yung ating kapwa. Yung parang huwag nyong gantihan. Yan po. Yung umaaway po sa inyo. So, hindi po ako dito para magturo po ng about po sa Bible, mga dude. Ito po yung sa mensahe, yung connection po nito dito. Ito po sa mga puso, mga dude, na mas mahalin nyo pa po yung kapwa po ninyo. Lalo na po yung ginagawan po kayo na hindi maganda, or sinisiraan po kayo, o kung ano pang ginagawa sa inyo na hindi maganda, mas mahalin nyo sila. Okay? Kasi mas magpasalamat ka pa, kasi nga mentras sinasabihan ka ng hindi maganda, kinukuha niya yung mga karma sa buhay mo. Siyempre, pag karma, yan po ay karmic debts, ganyan po, yung mga utang pa, mula pa po sa mga ancestors po ninyo na mga hindi magagandang nangyari, ganyan po. So, negative po yun. So, yung karmic energy na yan, yun po yung nakukuha nila kapag kayo po ay sinasabihan nila ng masama, sinisiraan, kung ano po hindi magandang ginagawa sa inyo. Ang nakukuha po nila ay yung karma mo. Kaya, ikaw din po, yung pinapayuhan ng mga ancestors mo na huwag mo silang i-curse, huwag kang magalit sa kanila or iwasan mo magsalita ng hindi nila ikakabuti. Kasi, mas maganda nga na ipagpasalamat mo pa na pag sinabihan kanila ng masama ay salamat, kinuha nila yung bad karma mo. At kung ikaw naman ay galit, yan po, ay mas mahalin mo sila. Practicein mo yung sarili mo na huwag magalit, huwag gumante, kasi nga parang mas maging thankful ka pa na yung ginawa nila sa iyo hindi mo ibabalik sa kanila, kasi ipagpapasalamat mo pa na kinuha nila yung bad karma mo. Yan po, mga dude. Dito po sa freedom, lahat na po yan. Makakalaya ka na sa lahat-lahat ng mga negativity, makakalaya ka na sa pwedeng kung ano man po ito, pwede po sa loan, sa kung ano man po yung problema, makakalabas ka na dyan. Financial freedom din po sa ilan. Kung ano man daw po itong hinihingi mo ng tulong kay God, may free will, diba? Sobrang konektado, free will, choice to be helped. Yan po, freedom, kung ano yung gusto mo. Kasi, ayan po, you are going through some tough shit. Everyone has their turn. Welcome to yours. Gather your tired ass up and handle it. Yan po. O, hindi maganda yung sa ilan, talagang dumaranas kayo ng matinding pagsubok ngayon, no? You're going through some tough shit talaga. So, madalas nyo po makita 13, 13, 22, 22 or 2, 2, 2, 2, 2, 22 sa oras, 1, 3. Tingnan nyo rin po yung oras nyo dyan, mga dude. May connection din po yan dun sa mensahe sa inyo. O pwedeng i-search nyo po dyan kung ano po yung angel number po ninyo. Search nyo po sa internet. Halimbawa po 1150, yan po, or 1150. I-search nyo po. Yun po yung angel number po ninyo, at maaring magkaroon kayo ng mas malinaw pa na impormasyon tungkol po dito sa you are going through some tough shit talaga. Hindi talaga madali yung pinagdaraanan ninyo sa ngayon. You think someone is lying? Yan po. They are. Confirmation. You think someone is lying? Meron ka nakakasalamuha or maaaring kasama mo ito sa buhay, sa bahay, sa trabaho. They are. They, ibig sabihin, hindi lang isa. Hindi lang isa, mga dude. At confirmation niya na tama yung kutob mo. Tama yung kutob mo. Yung naiisip mo namin nagsisinungaling sa'yo, hindi totoo sa'yo, nagpe-pretend na mabuti sa'yo. O, tama, talagang hindi nga. Hindi talaga sila totoo sa'yo. You are talented and effing amazing, diba? The world needs your power. Use your voice.
So, yan, oras na para i-activate po ninyo yung throat chakra po ninyo na medyo na-stuck na po dyan. Hindi yan kinakalawang. Konting practice lang yan, mga dude. Kasi, nandyan na yan, meron ka na healing power, healing abilities na kayo po ay nakakatulong na magbigay po ng clarity, na gumaling din po, nakakagaling din po kayo sa pamamagitan po ng inyo pong voice, komunikasyon, maaari pong mga nakaka-inspired po na mga sinasabi po ninyo. Pwede po yan online sa ilan, lalo na po kung ang ginagamit po ninyo na paraan ay yung cellphone po ninyo sa kasalukuyan, basta may internet ka, may wifi ka, may phone ka, social media, yan, ginagamit mo po yan na nakikita ko nga dito ay double purpose, kumikita ka at nakakatulong ka pa sa humanity worldwide. Yan po, online, ginagamit nyo po yung creativity, lalo na po yung voice po ninyo, yung boses po ninyo. Yan po, sa ilan na content creators pero faceless content po, faceless videos, pero ang dami po ninyong natutulungan ng mga tao dahil po sa voice po ninyo or sa mga sinasabi ninyo. Just don't use it for dumb shit. Ayan, paalala sa inyo ng inyo po mga ancestors, just don't use it for dumb shit, diba? Gamitin nyo sa kabutihan. O, yan o, sa dollars. Wow! Ganda. Gamitin nyo sa kabutihan kasi talagang pag ginamit nyo sa kabutihan, lalo na para sa public service, humanity, ganyan po, mga dude, yung voice po ninyo, yung truth po ninyo, yung katotohanan na meron ka, may freedom ka gawin kahit ano, ma-access mo yan infinite ang divine universe, so ibibigay sa yan kasi mapagmahal ka marami kang pagmamahal, marami kang puso para sa halos lahat ng tao sa buong mundo, kayang-kaya mong mahalin at hindi ka nauubusan. Yan, may freedom ka at financial freedom din po yan, mga dollars. Wow, make it rain, 'di ba? Yan ay windfall of money, windfall of abundance po yan, huge amount of money. So marami yan. You are talented and effing amazing. Basta wag mo lang gagamitin sa ang paalala ng mga ancestors, just don't use it for dumb shit. Yan po. Marami ka niyan, marami kang marami kang kikitain. Mensahe po para po ngayong strawberry moon, full moon, June 21, full moon, strawberry moon, no need to worry. Yan, huwag kang mag-alala, huwag kang mag-alala. Okay, basta wag mo lang tigilan. Okay, wag mo lang tigilan yung ginagawa mo, tuloy mo lang yan, yung mga ideas mo. Yan po, at matuto ka rin mag-no sa mga taong abuso na, ganyan po, tumanggi, yan po, or wag nang makipag-usap, ganyan po, mga dude. Wag mo nang i-entertain. Ask for help from others, ito yun, diba? Ito yun, ask for your needs to be met. Kailangan, magre-reach out ka rin, hingi ka rin ng tulong sa mga tao. Yan o. Pag sinabing others, hingi ka ng tulong kay God, sa infinite source, sa mga ancestors mo, sa mga anghel, ganyan po, mga dude. May tulong. Okay? God. Ayan o. It doesn't matter how you ask God for help, only that you do so. Basta kailangan humingi ka kay God at tutulungan ka niya. Pero sa paraan ng dito sa physical realm, tao, okay? Human ang makakatulong sa'yo. Pero, syempre, ang tulong na yan galing kay God yan. Sa mga ancestors mo, sa gabay sa'yo. Perfect timing. Wow! Perfect timing. June 21, marami kang matutuklasan. June 21. There's something better, diba? June 21, ma-activate mo yan. Abundance. Yung mas higit pa. Okay, may mga matutuklasan ka. Perfect timing ngayong full moon, June 21, na malaman mo yan. Ano pa yung mga hindi mo pa na-access na yaman ng infinite source. There's something better. May better talaga. Mas higit pa sa kung ano meron ka ngayon. At ang sinasabi dito ng mga ancestors mo ay mas higit pa, okay, sa kung ano yung pinlano mo, yung inaasahan mo na matatanggap mo, mas higit pa dyan. Wow.
mga dude. Secret, yan po. Ngayong full moon, may mga, kasi Book of Shadows, may mga matutuklasan ka dyan mula sa mga ancestors mo, mga spirit guides mo. May matutuklasan ka. Pwedeng bagong kaalaman nito, spiritual gifts, banishment, may gumagawa sa'yo ng hex. Pero no need to worry kasi pinoprotektahan ka ng infinite source ni God, ng mga ancestors mo. Yan o, gusto kang mawala. Mari din po na yung gumagawa sa inyo niyan, warlocks, yan po, witches, secret society, occult, ganyan po. Meron siyang sing-sing na ginagamit. Pwede rin po na minomonitor kanila sa tarot readings, tarot cards, para maharang kung ano yung para sa'yo. Pero hindi mangyayari yan kasi nandito na nga yung mga dollars mo. Makukuha at makukuha mo yan kahit naka-stack lang yan, hindi mo nakuha agad, no? Kasi perfect timing na ngayong full moon yan. Makukuha mo yan. Ayan po, Maring meron ka nakasalamuha, may kasama ka sa buhay na earth sign. Ayan po, earth sign. O maring ikaw ito, Capricorn, Taurus. May mga sikreto kang matutuklasan or sikreto ng mga enemies, ng mga haters mo na malalaman mo. Buti ka pa nalalaman mo yung kung ano yung sikreto nila, pero ikaw hindi nila malaman kung ano yung sikreto mo. Siyempre, pinoprotektahan ka ng divine source, ng mga ancestors mo. Union, wow. Sa ilan naman po na kayo po ay yung energy po ninyo, yung desire, yung gusto po ninyo ay makatuluyan na po yung taong mahal po ninyo, yung maging committed na po sa yung taong mahal mo. Ayan po, meron talaga dyan union, meron dyan engagement. Wow. Natin mga dude. Okay, so boundaries. Ganda, protection din ito. Swords, nandito rin Saint Michael, the Archangel. Pentagram, protection. Coin, pera. Ito yun. Dollars. So, sign ito na magsisimula ang activation o yung ma-access nyo na po yung abundance po ninyo magsisimula itong full moon June 21. So, makikita nyo na wow, napakaganda po, no? Kasi kayo po yung pinoprotektahan, yung money po ninyo, yung pinagkakabuhayan po ninyo, pinagkakitaan ninyo, pinoprotektahan po yan ng divine universe ni Saint Michael the Archangel. Boundaries, talagang hinaharangan ka na ng divine universe sa mga enemies, haters. May boundaries talaga, nakaharang, nakaprotekta sa'yo. At ito kasi yung truth mo, ito yung katotohanan na nilalabas mo, sinasabi mo, pwedeng dahil nga sa komunikasyon kasi hindi lang ito mental, okay, hindi lang ito sa isip, thoughts, okay, mga dude, pati na rin po sa komunikasyon, sa boses mo, kung paano ka nakakatulong sa mga tao, paano ka nakakakonekta sa earth, yan po, sa physical realm at sa spirit realm, kasi yung swords ay kasama din po dyan yung mission po ninyo sa spirit realm, yan po. Soldier o warrior ka po sa spirit realm, sa higher dimension, sa mga dude, sa ibang timeline, okay. Pero yan po ay napakalinaw na sign mula sa infinite source na kayo ay extremely protected, ginagabayan, pinoprotektahan, pinapayaman pa ng infinite source ni God. Dahil dito sa coin at pentagram ay protection, yung sword ay protection din po, at clarity. So magkakaroon ka ng mga bagong idea na malaki ang potential na aasenso ng buhay mo, ikakayaman mo, or magkakaroon ng solusyon yung problema mo sa pera. Yan po, yung hinihingi mong tulong ay matanggap mo na. Yan po mga dude. So kung ano mong sekreto to mga dude ay kung ano mang sekreto na matutuklasan mo ay pwedeng
tama nga na yung mga nagsisinungaling sa'yo, malaman mo yung mga sikreto nila or yung sikreto kung paano ka pa mas magiging maayos yung buhay mo, yung career mo, yung kalusugan mo. May sikreto rin na matutuklasan mo sa tarot readings. Okay, so yan po mga dude. Maraming salamat po. Sana may nakuha po kayo dito kahit paano, at salamat po sa oras at sa divine energy po ninyo. Ingat po.